Na-request kasi to, no? Na-request to ng isang subscriber natin na ano ko daw to, i-reaction ko daw to. So, ayun, try natin panoorin itong video. Malungkot pong balita ang nakarating sa amin na ito ra pong si Private First Class Raymond Canlog ay nakakalungkot daw na balita during operation at siya po'y nasawi. Kami po'y nakikiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. This was 2 weeks ago ata, no? Yes po, July 9 po natin. July 9. Yes. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no, nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-ooperate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa barangay Pendipen, Dato Salibo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. So po yan, no? Dalawa po miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa ambush po itong nangyari. Colonel. Ang nasa report po natin is encounter. Sa kabilang panig po, sir, sa mga kalaban, wala tayong it's still to find out kung meron, pero meron tayong report na 4 ang patay sa panig ng kalaban, no? Yun lang po, sir, kino-confirm lang namin. So kahapon po nangyari ito. So during the operation, nasawi po 2 sundalo natin at isa na nga ron si PFC Canlog. Okay. Kami po ay nakikiramay po kay PFC Canlog at sa Philippine Army at maging po sa kanyang pamilya. Salamat po, Colonel Zagala. Salamat, Rafi, at manakikinig ng hapon po. Mabuhay po ang Philippine Army, Colonel. Thank you po. Salamat po. Ma'am Desiree. Hello po, sir. Ano pong reaksyon niyo? Ito po, officially confirmed, galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumao na po si PFC Canlog. Ayun nga po, sir. Pero bakit ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Sa lahat ng post, lahat po, binabash ako ng dahil daw. Kayo mga kabatas, mga kamagno. Kasi partly masisisi talaga siya, no? Kasi parang bakit pinatulpo niya kasi tapos nilait-lait ni Rapi Tulfo, no? Ni Idol. Tapos, oo naman, trabaho naman niya yun, kaya lang, tuloy muna natin yung video. Po sa akin, kasi namatay daw po yung ex ko, wala naman po akong ginawa. Ang akin lang dati, pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, diba? Ba't kasi sa Tulfo, diba? Ba't kasi doon mo dinalate? Bakit hindi sa husgado, di ba? O kaya sa barangay. Kasi pwede naman sa barangay pag-usapan yan eh. Bakit sa Tulfo? Tapos nilait-lait. Dami pong lumalabas doon na ako yung sinisisi. Kasi nga daw po, stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa siya kasi sinama sa operation? I-floating po, naka-floating siya. Bakit sinama pa siya? Anong rason ng 6IP sa akin, sir? Kulang yung tao, kaya siya sinama. Hindi naman po yung rason, di ba, sir? Na isama po niya isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am, binabash din. Pero yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Huwag kang papapekto dahil mga b***bo po yan. Kaya... What? Mga bobo? Hello, Margaret. Magandang buhay. Good morning sa'yo. Shout out. Bobo raw yung mga bashers. Kasi mababash talaga sila eh. Una-una, bakit dyan dinala ng babae yung case niya? Diba? Bakit dyan dinala sa Rapi Tulfo in action? Alam naman niya na dyan. Trial by publicity. Diba nilait-lait yung tao? Nilait-lait yung sundalo. Sinabihan ng duwag. Tapos, sasabihin ng babae, bakit daw siya ang sisisihin? Bakit hindi? Diba? O sige, tuloy natin para mas maintindihan natin. Kaya nga basher ang tawag sa kanila, basher B meaning Bob. Ito ipapaliwanag ko lang. Yung kinamatay po ni PFC... Ito ang galing nito magsalita ng mga ganun eh. Pag siyang...
kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya. Hindi. Kung natuloy yung kasal nila, di ka pwedeng maghula na ganun pa rin ang mangyayari. Diba? Kasi unang-una, nung nilait-lait mo, yung sundalo, na-stress yun. Diba? Nung sinabihan mo ng duwag yung tao, may gustong patunayan ngayon sa'yo. Ito, opinion ko lang to ha. Opinion ko lang to, mga kabatas, mga kamag. Diba? Sinabihan niya ng duwag yung tao, siyempre gusto niya patunayan, hindi sa duwag. Parang ganun parang ganun yung nangyari dyan eh. Tuloy natin. Doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpaan niya sa kanyang tungkulin, ang magsilbi sa bayan. Sa paggawa niya ng trabaho niya, sa operation, it so happen, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya dalawa pero isa siya doon sa nasawi. Yes, Roel. So kaya pala, letter E as stupid. As in stupid. Hello, Anselmo. Shoutout sa'yo. Yun. Good morning. So ma'am, huwag kang papa-apekto ma'am. Inuulit ko, doon sa mga... Next time, ito okay na. Naaral ko na yung paano mag-live dito. Kaya lang hindi ko pa rin alam kung paano ko palulutangin yung mga comments nyo. No? Aralin ko pa rin. Uli natin. Bashers, sorry ha, napaka-bob. Wala kayong magawa sa buhay. Mas mabuti siguro. Ngayon, nilalait mo na naman yung mga basher. Hindi na magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, idasal nyo mga sarili para hindi na kayo maging para naman maging matalino rin kayo. Di ba? Bandang uli, yung mga nagbibigay ng opinion parang may kasalanan. May goodness naman. Di ba? Anselmo 88. Hindi eh. Hindi siya marunong tumanggap ng kritisismo niya. Bukod doon, inililigtas niya yung sarili niya doon sa mga bashers. My goodness. Kasi hindi naman talaga siya ang proper venue para sa mga ganyang problema. Dinala niya ng babae yung problema, tapos nilait-lait niya yung sundalo. Tapos, nung nababash sila, dahil naging bayani nga si PFC Canlon, iniiwas nila yung sarili nila para sa sa bashing. Diba? Sisisihin pa yung bashers. My goodness. Anong klase ito? Ay! Yun nga eh. Binubuli-buli niya yung tao eh. Tapos ngayon ano nangyari? Parang napahiya siya. Tapos isisisi sa mga bashers. Sabihin pa ng bobo yung mga bashers. Diba? Tapos magdasal daw para tumalino. Ay, nako. Ay, Nino Emmanuel, Manawag, Naldo, mabuting umaga po. Shoutout sa'yo. Saan ka sa abroad? Ano nito? Si Anselmo, saan ka sa abroad? Ay, si Margaret pala. Ma'am Margaret, shoutout sa'yo. Ingat po dyan sa abroad Diba? Hindi naman yan ang proper venue kahit na anong kaso yan. Hindi yan ang proper venue. Diba? Lahat ng kaso may proper venue, hindi rapid tulpo in action ng proper venue. Tapos sasabihin mo bobo yung mga bashers? Klaseng tao to. You're welcome, Margaret. Diba, bobo raw tayo? Well, hindi naman tayo bashers. Tayo ay nagbibigay tayo ng opinion. Tayo talaga yung totoong nagbibigay ng opinion. Diba? Hindi tayo nanlalait. Hindi kagaya nito ng bubuli, ng lalait. Si Kernel nga, sabihan niya si Kernel, yung kahapon, yung content ko kahapon, sinabihan niya ng weak leader. Opinion daw yun. Panlalait yun eh. Paano naging opinion yun? Diba Joshua Dison? Sige sir, hanapin natin yan. Paki-ano na yung link para mahanap natin. Diba? Tuloy natin. Naglasala ako, sir. Kahapon, di ba tumawag po yung
Di ba? Ito Oo, sundalo. Talagang nasa hukay na yung isang paa niyan. Pero, nilait-lait niyo yung tao, nilagay niyo dyan, inelevise niyo, nilait niyo, napanood ng buong mundo, yung panlalait ninyo, natural, may stress yung tao, tapos napasabak pa sa laban. Diba? Ngayon, dahil nga sinabihin niyo ng duwag, may gustong patunayan si Sir. Yun ang opinion ko, ha. Diba? Isinubo niya yung sarili niya. Oh. Okay po, Sir Joshua. Hanapin natin yan. Diba? Kung hindi mo dyan dinala ate, diba, hindi, sabi mo sinisisi kita, hindi. Hindi naman, sa totoo lang ate, hindi naman talaga niya proper venue. Napahiya yung boyfriend mo sa buong mundo eh. Diba? Tapos liligtas niyo yung sarili niyo sa paninisi ng mga tao, ng netizens, ng pamilya, lalo ng pamilya. Kung pamilya ko lang, siyempre ako sisisihin din kita eh. Ay, ganun. Ay, oo nga pala. Hindi pa ba siya tapos? sorry kayo ha. Nasabayan kita. Kasi tinatry ko lang mag-live sana. Kaya lang, nung nakuha ko na nung nakuha ko na, tinuloy ko na. Diba? Tinuloy ko na. Shoutout sa'yo, Jaycon. Tuloy natin. ID sa akin na pinaalam na andun na yung bangkay niya sa morgue. Sabi ko, paano ako pupunta dyan? Sabi ko, mahirap na kasi galit din yung magulang sa akin. In-explain ko po yan, sir. Tapos mga ilang hours pa lang po, sinabi nila pumunta daw ako sa division. Grabe daw iyak ko. Grabe daw yung iyak ko sa katawan ni Kanlog na hindi nga ako lumabas ng bahay. Ngayon po, sir. Salamat sa pag-subscribe. Trending ako masyado, sir. Naanggapan daw ng mukha ko. Bakit pa daw ako pumunta doon na hindi naman po ako pumunta? Sa kultura kasi natin mga Pilipino, pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. Ako, I call an ace. Pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. What? Ako, hindi lahat, Rapi Tulpo. Marami akong nakilalang patay na sobrang sama na ugali. Kahit patay na, sinasabihan pang masama ugali. Sinasabi karma. Dito to yung sinasabi mo. Pag ang tao, mabuting tao yan. Pupurihin ng tao yan pag namatay na. Pero marami akong kilalang namatay na hindi pinuri. Sinasabihan pa na karma. O kayo mga mga kabatas. Tama, di ba? Tama, nasa tao yan. Tama ninyo, nasa tao yan. O sige, Margaret, ingat dyan, ingat. Pahinga ka na. Diba? Nasa tao yan. Nasa hindi yung hindi yung isisihin mo pa yung patay. Grabe. Call an ace. A spade. Ganun ako rito. Now, nung nabubuhay pa tong si PFC, it so happen, meron siyang mga pagkukulang. Meron siyang ginawang mga maling desisyon sa buhay niya. At isa na nga dito, yung tinalikuran niya. Lahat ng tao may pagkukulang. Ikaw Rapi Tulpo, tinalikuran mo rin yung una mong asawa. Diba? Halos di mo nga kilalanin yung anak mo eh. Tapos sasabihin mo ng duwag yung sundalo? Dahil ayaw panagutan yung babae? Eh ikaw anong ginawa mo sa unang mong asawa? Tapos nung nagbigay siya ng demand letter, ayun, extortion. In-extort daw siya ng una niyang asawa. Diba? Coming from you? Duwag si PFC? Kanlong? Oh, ito, nagsasabi lang ako ng totoo, Rapi Tulpo, ha? Baka sabihin mo, nagsisinungaling ako. Totoo namang iniwan mo yung una mong asawa na broadcast na nga eh. Diba?
Grabe. Grabe makapagsalita to. Si Ma'am Desiree. Nung kinausap ko siya, dito, makausap ko siya, tinanong ko kung anong dahilan. Basta't ayaw na niya. Siya mismo sabi, good deal. ayaw ko na po. So bakit natin sisisihin itong si Desiree na kailangan pang pumunta roon at mag-sorry, magmakawa, umiyak? What for? Wala na, Anselmo, pambats na raw ako eh. Pambats to. Grabe, masama na talaga magsabi ng totoo ngayon. Ano, hindi natin alam gagawin natin, tayo mga vloggers eh. Hindi natin alam gagawin natin. Pag nagsabi ka ng totoo, bawal na. Ang bihira. Pag siyang nanlalait to, okay lang. Uli natin. Ba't niya kinailangan pa Hindi, pumunta bats to. doon sa May burol ni PF? May nag-comment ng listahan dun sa video ko kahapon eh. Nakalagay ako sa batch 2. Ewan ko totoo yun ha. Ay, alam mo naman, mga nananakot, di ba? Para magtigil tayo. Hindi naman tayo mapipigil sa mga ganun-ganun. Oo, kasama si Atty. Claire, pangalawa. Si Atty. Claire, una si ano. Tingnan nyo dun sa ano, may comment dun sa yung last video ko kagabi, yung video ko nung hapon. Yung tungkol dun sa binarabara siya nung ano, yung sinopla siya ng sundalo. Tuloy natin. PFC. Samantalang, isinuka siya ni PFC. Samantalang, iniwan siya ni PFC. Nilagay ni PFC kahiyan itong si Desiree at yung kanyang pamilya. Sa barangay, pag nag-aaway ang mag-asawa, nagsasagutan, nagbubulyawan, nagmumurahan, minsan may pisikalan. Pag barangay tanod ka, hindi mo pwedeng basta-basta puntahan yan eh. Hanggat walang nagrereklamo, di ba? Hindi mo pwedeng pakialaman. Anyway, may nagreklamo sa kanya, pero hindi naman siya yung proper venue eh. Di ba? Hindi naman siya yung proper venue. Tapos, ganun ang ginawa niya, di ba? At dahil lamang namatay siya, From Villanueva, rapin mo nyo lang pwede Oy, ganyan. Baka maoblo ka rin. Sumita hindi. Shoutout siya from Villanueva. hero? Of course, he's a hero doon sa bayan natin. He's a hero, of course. I mean, he's a hero para dito kay Desiree. He's not. As far as Desiree is concerned, yung relationship nila Desiree, wala siyang ginawang kabutihan. Sa bayan, of course, meron. Imagine na, di ba ha? He's the hero daw ng bansa natin. Noong namatay sa laban si PFC, niligtas niya yung bansa natin. Isa siya sa niligtas. Si Rapi Tulfo, isa siya sa naligtas. Di ba? Niligtas ni Sir yung ano yung bansa natin, sabi niya eh. O di kasama siya sa niligtas, tapos nilait-lait niya. Pero that's apples and oranges na walang comparison. Kaya huwag nyo dapat sinisisi itong nangyari kay PFC. Walang kinalaman dito si Desiree. Ama, Anselmo, dapat i-refer na lang sa barangay. Di ba? TMR Garcia, shout out. Kung magsalita si Tulfo, akala mo kung sinong malinis, parang hindi ng iyo. Yun nga eh. Yung sinasabi ko kanina eh. Di ba coming from him, duwag daw tinalikuran yung babae. Nahimik na lang kayo dahil pinapakita nyo lang mga bashers kung gaano kayo kabubo. Habang kayo po ay nagbabash, nakikita talaga yung inyong kabubo na wala kayong magawa kundi magbash. Yun na lang kaligayahan ninyo. Ikaw na matalino. Ikaw na matalino. Sa halip na mang-bash kayo na mang-bash, siguro isipin nyo na lang kung paano natin maiwasan tong. Nako, Anselmo. Mapriso ka. Apat ng asawa. Ibig sabihin, tatlo yung tinalikuran niya. Si PFC isa lang. Di ba? Pati pang barangay pinasok na. Rap-rap. Shoutout Noel Valenzuela. Pandemya. Magsuot kayo ng face mask, mag-social distancing, etc. Ma'am, kaya nga in-interview ko po si Colonel Ramon Zagala, yung spokesperson ng Philippine Army, para magkaliwanagan kung ano talagang dahilan ng pagkamatay. Ngayon, kung sinabi halimbawa, nagbigti, ibang usapan yon. Di ho ba? Opo. Nagpasagasa diyan sa nagmotor at binangga sa pader. Kasi ano, may katwiran siya eh. Sundalo kasi. Diba? May katwiran talaga siya, sundalo.
Pero na-stress yung tao sa sinabihan niya ng duwag. Kaya isinubo niya yung sarili niya. Ito opinion ko lang to, ha? Opinion ko lang. Sinubo ni PFC yung sarili niya kasi gustong patunayan ni PFC ay Rapi Tulfo na hindi sa duwag. Epektosan mo nga yan, CMR. Ay, sorry. Nangyari, nawala na. Sorry. Dahil sa pagsisisi, ibang usapan yon. Pero siya po ay namatay dahil ginagawa niyang kanyang tungkulin. Viral is the key. Walang kasalanan doon. Ang hirap lang kasi, Sir Rafi. Eh, lahat, pati magulang niya, sabi nila kung nakita lang. Ate, normal yan. Kasi baligtaran natin yung pangyayari. Diba? Kayo yung namatayan. Tapos, pinatulpo ko yung kamag-anak mo. Ano mararamdaman mo? Diba? Baligtaran natin yung pangyayari, ate. Kaya huwag kang mag-iiyak dyan. Nila ako, ingot-ngot doon. Nila tumukha ko dahil daw po ako yung may kasalanan. That's normal. That's normal. Normal reaction yun ng namatayan. Sa pagkamatay na No, ma'am. I'm sorry doon sa mga kamag-anak. Okay, ako'y nakikiramay sa pagkawala. Viral is the magic word. Di ba? Parang yun yung tama eh. Diba? Viral is the magic word. Kasi nung si Excel, di ba? Sinabihan niya na nag-viral yung yung gwardiya, takbo agad yung gwardiya eh. Tinawagan agad yung crew eh. Wala ng anak nyo. Pero inilagay nyo sa kahiyan si Daisy at ang kanyang pamilya simply because wala kayong ginawa nung umatras ang inyong anak. Nasa halip. Nilagay sa kahihiyan yung babae. Sino naglagay sa kakahiyan sa sarili niya? Imbis na yung mga taga kanilang nakakaalam, nagpatulpo. O sino naglagay sa sarili niya sa kahihiyan? Diba? Tignan natin. Na kumbinsin yung anak nyo or kausapin nyo itong mga nasaktan ng mga magulang ni Daisy. Yun, iwas pusoy. Yun ang tamang word, iwas pusoy. Galing ni Alan Velasquez, no? Iwas pusoy. What? Ay, hindi ko gustong bumalik, Yana. Hindi ko gustong bumalik sa kulungan. Kung babalik man ako, well, ganun talaga. Diba? At least hindi ako balat sibuyas. At least hindi ako balat sibuyas. Yana. Lait. May sabihin pa po ako, Sir. Kasi kung balat sibuyas ako, wala na, tumigil na ako rito. Diba? Yana. Hindi ko pa napalabas. Sige Kasi po. nga po, naman dito, nung umuwi kami dito ni Raymond Canlog, nung okay pa po kami, problema talaga po yung mama niya. Alam niyo po, malapit po yan nagpakamatay. Tinutok niya yung baril niya sa ulo niya. Grabe yung gulat ni tatay. Kinuha yung baril. Bakit ano problema mo ron noon? Sabi ni tatay. Yun naman pala eh. Na-stress na yung tao. Nung dinala mo sa Rapi Tulfo, na-stress lalo. Diba? O tama. Salamat. Namatay na kayong tao, sundalo, ginawan pa ng issue. Diba? O sinabi ni ate, muntik na rin magpakamatay, tinutok yung baril niya sa sarili niya. Ibig sabihin, stress na yung tao, depressed na yung tao sa magulang niya, tapos dinagdagan mo pa, pinarapit tulpo mo pa. Tapos iiwas pusoy kayo. Yan tayo eh. Hindi ko na kaya ugali ni mama kasi bakit nung nagkapera kami, halos na lang si mama. Yan po yung totoo. Balik na rin ako. Ako daw yung wahabol ng ATM. Hindi ko natawagan yung ATM na yan. Sakit lang po sa akin kasi ang daming bashers na hindi nila alam ang katotohanan. Kasi kung hindi naman dinala sa Rapi Tulfo, wala namang bashers eh. Di ba? Kung dinala mo yan sa proper venue, hindi wala kang bashers. Hindi ka mababash. O kagaya ni Gianna. Mali ba ako, Gianna? Ha? Hindi ako nag-aalmusal. Wala akong anak dito. Tulo ko buhay ko.
Wala naman kayo mairibat kung di puro ganyan eh. Di ba? Puro kabubuhan. Kayo ang bobo eh. Yung sinasabi ni Rapi Tulfo na bobo yung mga bashers, kayo yun eh, Yana. Di ba? Kayo yun. Kayo yung mga bobo. Nag-activate ako ng Facebook ko po, sir. Para Imagine sasabihan ni Rapi Tulfo ng bobo yung mga bashers. Di ba? Tapos sabi ng babae, binabash daw siya. Eh kung dinala sa proper venue, mababash ba siya? Nag-iisip ka ba, Gianna? Di ba? Puro pang insulto lang alam niyo eh, Gianna. Puro pang insulto lang. Di ba hindi kayo makaribat ng maayos? Kaya sabi ni Rapi Tulfo, mga bobo, ang mga bashers niya, ikaw ang bobo. lang makaiwas, pero ang sakit na po, sobra na po. Halos di na ako makapunta ng city para lang magbili ng mga pagkain na ano din. Kasalanan mo yan, te. O, imbis na kayo-kayo lang nakakaalam sa barangay nyo eh. O buong bayan mo, nalaman. Buong bundo pa nga, nalaman eh. Hindi ako yung titignan ng mga tao. Ako yung sinasabing mababa yung lipan. Pwede. Pwede, Jerome. Para masaya lalo. Full fanatics. Oo nga, Ariels, meron nga. Wala silang ribat eh. Puro panlalait lang eh. Puro pang ano lang, puro pang hindi nila ma-ribat yung yung story. Diba? Hindi nila ma-ribat yung opinion ko rito eh. Puro panlalait lang eh. Puro pambubuli lang alam ng mga Tulfo fanatics na yan eh. Parang ganun na nga. Maximum managit. Shoutout sa'yo. Parang ikaw na rin na nagtulak para mamatay yung PFC. Sir Taffy. Ang dami. Sir Taffy, Sir Papi. Si Rapi. Naman, dapat comfort sa babae at pamilya nung namatayan. Tama. Pumatol ako sa sundalo, pupunta ako ng batalyon na pukpok daw ako, burikat, malandi, ang dami po, ang sakit na sobra. Hindi ko naman kasalanan na ganyan yung magagawin, ganyan yung nangyari sa akin. May tulfox pa. Tulfox. Ang sakit na tayo makinig kay Rabi. Wag. Makinig pa tayo. Ko sa fiancé ko, hindi ko naman kagustuhan yun kasi binahal mo lang naman talaga siya. Anong guro nila? Kahit ganito yung nangyari sa fiancé ko, hindi ako makatulog, sir. Halos di ako makakain. Nakikita ko yung mga picture namin na ang saya-saya namin dito. Tapos makikita ko sa kabaong, masakit sobra, sir. Sobrang sakit. Labasan po, sir. Mga lalaki ko. Rep na po yung natanggal na lahat ng pagkadignidad ko, sir. Laki ko daw sa 7IB, 90IB. Ang dami pong naglabas din. Mga kababayan, panoorin natin kung paano nilait Tingnan natin yung video, hanapin natin. Kung paano nilait. Duwag ka, sir. Duwag. Ito ang mga salitang pinangalandakan noon ni Idol Rafi Tulfo Hindi Duwag. sa noong sundalo na si Private First Class Raymond Canlog sa halos buong mundo dahil sa kadahilan ng umatras siya sa kanilang magiging kasalsana ng kanyang dating nobya. Subalit matapos siyang mapahiya at laitin ng napakaraming tao dahil sa kanyang Si PFC umatras lang sa kasal dahil nai-stress sa magulang. Tama. Tapos sabi Sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, kay Sir Rafi Tulfo, ang mga nangyari ay dito naglabas si Sir Rafi Tulfo ng mga salita na para sa akin ay medyo below the belt. duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Narinig mo yan? Yana. Duwag daw si tumakbo, baka daw tatakbo sa laban. Diba?
Oh, anong ginawa ni Rapi Tulfo sa una niyang asawa? Di ba tinalikuran niya? Ayos ayaw pang kilalanin yung anak. Ah. Senyor Paing. Rene Ranoa, duwag talaga turing ni Senyor Paing sa sundalo kasi matras sa kasal. Si Senyor 4 na beses nagpakasal. O, di ba? 3 yung tinalikuran niya. Tapos yung PFC pa yung duwag. Well, kahit sino naman sigurong tao ay malamang na masasaktan din sa mga salitang ito. Oh. At malamang mas masakit ito para sa isang sundalo kagaya ni PFC Canlog. Bagay na parang napakalaking sampal at kahiyan ito para sa kanya. Lalo na't napanood pa ng milyon-milyong mga tao. Well, linawin ko lang hindi pa ako basher ni Sir Rafi Tulfo. Sa katunayan nga ay idol na idol ko siya. What? Dahil sa sobrang dami ng tao Yun lang, idol ni Sir yung si Rapi Tulfo. ang kanyang natulungan at Yun tayo sa natutulungan eh. Diba? Marami natulungan eh at natutulungan eh. Kaya nakapagtakpan yung mali eh. Nakapagtakpan yung mali. tinutulungan. Sino ba naman ako para hindi humangas sa kanya? Kailangan ko lang kasi siyang banggitin para mabuo ang kwento natin ngayon. Matapos itong mapanood ng napakaraming tao, ay sobrang dami din ang nagalit kay PFC Canlog. Maraming sumang-ayon kay Sir Rafi Tulfo dahil sa ginawa ng lalaki. Pero syempre, meron ding mga tao ang sumuporta sa sundalo at meron ding nagalit kay Sir Rafi. Depensa nila ay hindi dapat sinabi ni Sir Rafi Tulfo ang mga bagay na iyon Hindi dapat umunong tawaging duwag ang isang sundalo dahil sa sakripisyo na ginagawa nila para sa bansang Pilipinas. Lalo na kung ang ginawa niya ay personal na desisyon. Naintindihan niyo pa yung ibig sabihin ng psychological at emotional stress? Opo, sir. Ang resulta niyan, kapag yan po ikinaso sa inyo dahil doon sa dinaranas ni Desiree na kagagawan mo, pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin. Emotional stress. Kasi sabi ng babae kanina, muntik na magpakamatay si Sir. Dahil nga parang ayaw sa kanya ng mga magulang. So, na-stress si Sir, gusto magpakamatay. May stress na yung... Pero na rin emotional stress si Sir. Psychological stress. Diba? Tapos, tingnan nyo pinangalawahan pa ni Rapi Tulfo. Serbisyo. Alam mo, sir, ito ang unang magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa kwento, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, Mama, nandito ng kalaban, tulong mama. O dili kaya, nakatawa. O diba? Ang sabi niya, baka daw pag may laban, tumakbo. Tapos sabi niya, Mama. Diba, tinding pang-iinsulto nun. O diba? Binaligtad siya ngayon ni PFC Raymond Canlog. Binaligtad siya. Diba? Isinubo yung sarili sa laban. Tama, diba? Glenn Obregon, shout out. Jerome Peña, shout out. Oo nga. Sa dami kukulangin, sa dami ng mga small vloggers. I mean, soldier, ayan pa, puro kulong. Yan nga Multifull. Multiple cyber live. Ano live? Live. Multifull. Cyber live. Bago yan. Si Alamat. Lahat ng sinasabi niya sumasalamin sa pagkatao niya. Oo nga ala naman tama sa inyo kundi si Rapi Tulfo Tulfo. Emotional damage. Yeah. DJ Manuel. Blanket Spider. May body count na pala itong si Rapi Tulfo. Bungkat nagdadasal tapos tinatawag mong mama mo. Ginagawa ko lang biro yan, pero diba? Hindi ka bagay maging sundalo sa nakatakot ka. Rapi Tulfo, hindi biro yun. Hindi biro yun. Narinig ng buong mundo, ginaganyan mo yung tao. Yung sundalo ng Pilipinas. Hindi biro yun. Pangit na biro Diba? Bad joke yun, bad joke. Para malaman ng Philippine Army, yung pagkatao mo.
and then idadaan ka ulit sa isang psychological test. Papa Rolls TV, bakit? Bakit na pa OMG ka? Neurotest kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating po sa engkwentro, iyon may mga kasama mo dahil duwag ka. Ang nagdidesisyon para sa iyo is yung nanay tatay mo. Diba? Durog na durog si Durog na durog si PFC Kanlog. Diba? Grabe. Malungkot pong balita ang nakarating Cyber sa amin life. na ito na pong si Sable. Private First Class Sable Raymond life. Canlog ay na-ambush during operation at siya po'y nasawi. Kami po'y nakikiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. Lungkot-lungkutan na naman. Diba? Laging ganyan eh. Lungkot-lungkutan tayo eh. Diba? Grabe. Ma'am Desiree, Hello po, sir. ano pong reaksyon niyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumao na po si PFC Canlog. Ay, ayun nga po, sir. Pero bakit ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Sa lahat ng post, lahat po, binabash ako ng dahil daw po sa akin. Sinamatay Narinig na natin to, di ba? Wala naman po ako. Pakinggan natin yung yung... Kaya sa akin lang dati pinagtanggol. Menyas na okay lang Ito siya kung paano siya namatay. dahil walang magko-cover ng putok sa kanila. Kasi niya nakapag daw ang kanilang platoon leader. 2020 nila sinimula ng kanilang misyon eh. Yan. Bandang 4:30 naman daw ng madaling araw noong makasagupa Tingnan natin. nila ang mga miyembro ng BIFF. Sandali naman silang nakipagpalitan ng putok pero habang lumiliwanag na daw ang buong paligid ay paramitin ng parang Shoutout sa'yo, Maluin. Melodramatic, full. Maximum mananggit. Si Sir Rapi, iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Maraming pananagutan si Sir Rapi sa kanyang mga... tama! Diba? Tapos may gana pang may gana pang magpakulong ng mga small vloggers. Diba? Sabihin niya ng duwag si PFC. Siya, nung tinalikuran niya yung first wife niya tsaka yung dalawa pa. Tapos halos ayaw kilalanin yung anak. Gano'n siya kaduwag. Diba? kami ang dumarating ng miyembro ng kanilang kalaban hanggang sa dumating yung punto na napalibutan na sila. Kaya naman agad na nagdesisyon ng kanilang platoon leader na umatras na muna kasi delikado na. At dito na nga magsisimula ang kabayanihan ni PFC Raymond Canlog. Noong magdesisyon daw ang kanilang platoon leader ay agad na nagsalita si PFC Canlog at sinabi nga may iwan muna siya para i-cover ng putok ang grupo. Alam kasi niya na kapag magsasabay-sabay sila na umalis ay malamang na baka mamatay silang lahat dahil Sinubo niya yung sarili niya para sa mga kasamahan niya. At hindi lang yun. Sabi nga ni Rapi Tulfo kanina eh. Diba bayani siya ng buong Pilipinas. Kasama siya sa niligtas. Ni Sir. Diba? Grabe. walang magko-cover ng putok sa kanila. Noong patras na daw ang buong platoon ay patuloy pa rin na nakikipagpalitan ng putok si Sergeant Canlog sa mga papasugod na kalaban. Pero sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng M23 grenade launcher. Pero buti na lang at naging okay pa naman daw siya noon. Tinawag siya ng isa niyang kasama at tinanong kung okay lang siya. Agad naman daw siyang sumenyas na okay lang siya at sabay ngumiti pa nga daw ito. Pero sadya nga sigurong hanggang doon na lang siya kasi sa pangalawang pagkakataon Imagine mo tinis niya yung sugat. Shoutout sa iyo Rodrigo Ramos. Salamat sa pag-subscribe. Oy, Kanin Rider. Yo, boss. Shoutout sa'yo, Kanin Rider Gaming. Shoutout, Signus. Good morning. Reindeer, good morning, shoutout. Pray natin. ay tinamaan ulit siya ng bala. At noong tinawag ulit siya ng kanyang kasama, ay dito hindi na siya umimik at waring wala na siyang buhay. Pero nang dahil sa ginawa niya, ay ligtas na nakaalis ang grupo at nakapunta sa mas ligtas na lugar. Ang bali nag-move kami gabi. Siguro mga alas 10 ng gabi yun. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon, pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban.
So ongoing na firefight. Sa sobrang kasi marami kasing ano doon kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. Great. Oy, shout out sa mga bagong pasok. Good morning, Sir Mag Reindeer or Bernard Guba. Shout out. Rian Anel. Salamat sa pag-subscribes nyo at sa pagtsatsagang manood sa akin. Good morning. Sino to? Morning, Lods Mag. Ono Homaru, good morning. Neil Canvas, good morning. Emiyarki, hello. Good morning. Shout out sa inyo lahat. Salamat sa inyong pag-subscribe. Pagtsatsaga sa aking live. Papa Rolski. Dapat si Rapi Tulpo kasuhan ng cyber live. Tama di ba? Pwede naman Pwede So habang tumatagal yung laban, hanggang pasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng kalaban. So nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. So ako yung last man kasi na umatras. So sabi ko kay Late Canlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So matras ako. Naghanap ako ng posisyon para ma-cover fire siya. Pero bago noon, pagdating ko sa posisyon ko, tinignan ko siya. Tinamaan siya ng M203. Grenade launcher. Grabe no? Talagang sinubo niya sarili niya. M203. Tinamaan siya. Grabe. Fernando Limba, shoutout sa iyo. Salamat sa pag-subscribe. Maximo Mananggig, God bless. Salamat. Bernard Guba, salamat. Blanket Spider 78. Kung talagang naniniwala si Rapi sa assessment niya na duwag, di sana ang sinabi niya, buti nga sa'yo namatay ka at dapat siya, di ba nga parang dun sa interview niya dun sa babae, parang sinasabi niya dun magmakasal man sila o hindi, ganun pa rin daw yung mangyayari kay Sergeant, kay PFC, di ba? Sinasabi niya, hindi mo pwedeng hulaan kung anong mangyayari sa, di ba? Kung kasal o di ba? Huli natin. Yun, salamat Kalmado Playlist, shout out. Danceable TV. Oo naman. Di ako nasasarapan. Diba? Tinutuloy ko lang yung pagmumulat sa inyo. Ewan ko lang kung manumulat ka pa, Danceable TV. Diba? Tumutulong lang ako kala Torny Libayan sa iba pang vloggers kung paano imulat yung mga tulponatics. Katotohanan. Hindi ako nag-enjoy. Hindi ako masaya. Sasaya ka ba rito sa ginagawa niya? Diba? Masarapan ka ba dyan sa ginagawa niya? Puro kayo panlalait lang Ito nga ba pinapatulang ko po itong mga to? Pinay Hikers Adventure Vlog. Pinatunayan niya sa sambayan ng Pilipino na hindi sa duwag. Tama! At higit sa lahat, kay Mang Rapi. Tama! Galing ni Pinay. Pinay Hikers. Go. Tuminapon siya. Pero tinawag ko siya. Sa Canlog, okay ka lang ba? So suminya siya ngayon. Thumbs up. So ibig sabihin nun, okay siya. Napangiti pa nga siya Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Ngumiti pa raw si kinikilabutan ako, grabe. Ngumiti pa raw si Sergeant, si PFC. Canlog, ngumiti pa raw. Ibig sabihin masaya siyang namatay. Alam niyo kung bakit? Ako, hula ko lang. Opinion ko lang to Sabi ni Sir, pakinggan niyo kinikilabutan ako Sorry, kinikilabutan. Panoorin natin ulit. Ibalik natin. Nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na so, ibig sabihin nung okay siya. Napangiti nga. Tuminapon siya. Tumilapon. Tinawag ko siya. Sa Canlog, okay ka lang ba? So suminya siya ngayon. Thumbs up.
So, ibig sabihin okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Napangiti pa si sir. Diba? O ano bang ginagawa ko? Di ba criticism? Di ba Densable? Ano ba ginagawa ko? Criticism lang naman to eh. Bernard Guba, boss may team song na, napanood ko na yan. Napanood ko yan. Mamaya hanapin ko yun. I-save, i-download ko. Para may ipakita rin natin dito. Tuntua si Tony ron. I prove Rappy wrong. I prove. Yan si Blank Spider. Ayan Then sa bulo, basahin mo yung comment ni Blank Spider. Ayan. Diba? Napangiti pa si sir. Ibig sabihin, masaya siyang pumanaw. Bakit? Kasi napatunayan niya kay Rappy Tulfo na hindi siya duwag. Napatunayan niya sa buong mundo na hindi siya duwag. Diba? Diba Densable? Akala ko yung ako yung sinasabihan mo eh. Sorry Densable TV, akala ko yung ako yung sinasabihan mo. Diba? Diba mga kababayan, mga kabatas? Pangiti siya sabi ni sir. Masaya siyang namatay kasi napatunayan niya na hindi siya duwag. Opinion ko lang naman yun. Okay lang. Sorry, Rodrigo Ramos. Kayo na bahala dyan Ay, hindi ako galit, Hindi ako galit Densable, hindi ako galit. Matawa nga ako, hino ka ba? Hindi ako galit. Tuloy natin. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang late canlog na nagsalita. So yung time na pala yun na yung time na tinamaan na siya. O sabihin natin, sa ginawa ni Late Canlog, napahanga kami lahat. Sa tapang niya, sa dedikasyon, lakas ng loob, para harapin yung kalaban. Kita mo, sabi ni sir, kinikilabutan ako, grabe. Ay, di ako maarte, kinikilabutan talaga ako. Sabi kasi mahanga sila sa katapangan ni sir. Sir Canlog. Diba? Nakakalungkot. Salamat Christian Asto. Tuloy lang bro sa pagmumulat sa tama. Tama. Salamat. Tuloy lang tayo. Tama Victor Torocha. Bayani. Pero ganun pa man, hinusgahan pa rin siya ng mga tao. Yan Sabi ni sir, hinusgahan siya ng mga tao. Bakit? Diba? Tapos ayaw mabash nung nagusga. Iwas pusoy. Diba? Grabe. Inialay ang buhay, maximum mananggit. Inialay ang isang buhay para sa maraming buhay, para maligtas ang marami. Diba? Grabe, no? Huli natin. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Duwag nga bang matuturing ang mga sundalo na kaya ni Private First Class Raymond Canlog? Well, sabi ko nga kanina. Well, para sa amin, bayani si sir. Di siya duwag. Yung isang tao ang duwag, yung
tumalikod sa unang asawa. O yun, kasal na siya dun ha, pero tinalikuran niya pa. Diba? Ito si sir, hindi pa kasal eh. Diba? Isang saludo naman dyan kay sir. Sir, saludo ko sa'yo. Grabe. Ang dahil lang sa ano. Tapos ililigtas yung sarili. Sino panoorin ulit kung paano iligtas ni... Kung paano mag-iwas puso yung nagsabing duwag. Try natin. Para yung mga bagong pasok, mapanood din naman nila. Dita ang nakarating sa amin na ito na pong kami po ay nakikiramay po kay PFC Canlog at sa Philippine ako, diba? Dami pong lumalabas doon na ako yung sinisisi. Kasi nga daw po, stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa siya... Tama, sabi ng babae, siya daw sinisisi. Eh, bakit? Paano hindi ka sisisihin? Diba? Pero kung yan ay dinala mo sa barangay, hindi ka masisisi. I think hindi ka masisisi. Diba? Kasi napanood ng buong mundo, napanood ng buong mundo, Tuloy natin. Kasi sinama sa operation, i-floating po, naka-floating siya. Bakit sinama pa siya? Anong rason ng 6ID sa akin, sir? Kulang yung tao, kaya siya sinama. Hindi naman po yung rason, di ba, sir? Na isama po niya isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am, binabash din. Pero yung mga basher, ma'am, let me tell you this. Huwag kang papapekto dahil mga b***bo po yan. Kaya nga basher ang tawag sa kanila. Basher, B, meaning bob. Ito ipapaliwanag ko lang. Boboro yung mga bashers, di ba? Oh, walang may ribat yung mga ano dyan, mga basher dyan. Sila yung bobo. Yung ikinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang, ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpaan niya sa kanyang tungkulin, ang magsilbi sa bayan. Sa paggawa niya ng trabaho, narinig nyo? Ulitin natin. Narinig nyo? Ulitin natin. inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito. Baho, that is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi. Diba? Ito po ay may... diba? Parang... Ito ipapaliwanag ko lang. Yung ikinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang, ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po. Hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpaan niya sa kanyang tungkulin, ang magsilbi sa bayan. Sa paggawa niya ng trabaho niya, sa operation, it so happen, sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, dalawa pero isa siya doon sa nasawi. So ma'am, huwag kang papaapekto, ma'am. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry napakabobo. Wala kayong magawa sa buhay. Mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo. Yung magsabi ng bobo Pag siya napagsalitaan, pag siya yung nababas, pag siya yung kinokontent, nagkakaso Diba? Lahat na lang ng sinasabi mo, kinakain mo Katulong pa kayo, idasal nyo na lang kaluluwa ni PFC, idasal nyo mga sarili nyo para hindi na kayo maging para naman maging matalino rin kayo. Diba? Sir, may idagdag lang sana ako, sir. Kahapon, di ba tumawag po yung 6ID sa akin na pinaalam na andun na yung bangkay niya sa morgue. Sabi ko, paano ako pupunta dyan? Yes. Sabi ko, mahirap na kasi galit. Tama, Allen Rider, respeto. Diba? Walang respeto. Ang sabi niya kanina, pag daw kasi ang namatay, nagiging almost santo. Hindi lahat diba? Hindi naman lahat ganun.
Yung mga samang tao, ano eh. Pag namatay, walang ano eh. Halos nakikiramay eh. Maugali niyan. Yan. Makikiramay ka dyan sa maugali niyan. Ganun eh. May mga na-encounter na akong ganun eh. Kaya mo siya eh. Masama ugali niyan eh. Diba? Hindi lahat nagmumukhang parang santo kapag namatay. Hindi lahat, dito nga may alam ako rito, politician. Nung namatay siya, halos wala namang nagdalamhati. Diba? Din yung magulang sa akin. In-explain ko po yan, sir. Tapos mga ilang hours pa lang po, sinabi nila pumunta daw ako sa division. Grabe daw iyak ko. Grabe daw yung iyak ko sa katawan ni Kanlog na hindi nga ako lumabas ng bahay. Ngayon po, sir, post ako masyado, sir. Trending ako masyado, sir. Naanggapal daw ng mga... Trending ka talaga. Yun naman yun kasi ang ano dyan eh, purpose mag-trending. Diba? Viral nga eh. Viral is the key. Viral is the magic word. Diba? Kailangan talaga mag-viral. Diba? Oh. Ang tanong, nabahagi ng kaya si ate? Ako, bakit pa daw ako pumunta doon na hindi naman po ako pumunta? Sa kultura kasi natin mga Pilipino, pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. Ako, I call an ace, a spade a spade. Ganun ako rito. Now, nung nabubuhay po itong si PFC, it so happen, meron siyang mga pagkukulang. Meron siyang ginawang mga maling desisyon sa buhay niya. At isa na nga dito, yung tinalikuran niya, si Ma'am Daisy. Di ba? Coming from him, tinalikuran si Ma'am Daisy. Nang kumukuha to ng lakas ng loob. Shoutout Roslyn De Vera, good morning. Di ba? Coming from him. O mga Tulfonatics dyan, tinalikuran daw si Ma'am Daisy. Ni PFC. Patay na yung tao ah. Oh. Cygnus. Ma'am Julie, hello. Yeah, coming from him. Duwag daw si PFC Kanlog dahil tinalikuran si Daisy Caraos. Wala akong credibility dito. Di ba? Na mag-criticize. Ano ang credibility nitong taong to, ni Rapi Tulfo? Para sabihang duwag si PFC. Dahil tinalikuran si Daisy. Di nga. Di ba? J-Boy Drakap, kapal lang po. Shout out Ma'am Julie. Dikup. Di ba? Kung wala akong credibility. Compare mo nga ako kay Rapi. Convicted din ng libel to eh. Tapos tanong kung ano, na-ex-convict ako. Eh si Rapi Tulfo ng cyber libel? Oh, di ako nagagalit ha. Kaya lang, proud ako na isigaw. Na, hindi porket nagkaroon ako ng case. Diba? Wala na akong credibility. Anong credibility niya sabihan si PFC na dinaliguran niya si Daisy? Tapos sasabihan duwag. Di nga? Oh, ito yan, hindi pa. O, kaya nga maganda na ilabas to ulit eh. Diba, I am fake enough? Maganda na ilabas to ulit eh. Buti nga may nag-suggest kasi nito na i-react ko daw. O, hindi convicted, hindi nakulong kasi pwede naman talaga mag-fine. Diba? Convicted pa rin yun. Ano ka ba? Sabi na nga ba eh. Hindi yung mga bashers nila yung bobo eh. Ay yung bobo eh. Diba? O parehas kami. Parehas kami ng boss mo. Diba? 2 counts, bayad ng 1 million. O yan o, binayaran daw. 1 million, sabi ni Maluin. 2 counts sa cyber libel, binayaran ng 1 million. Pwede mag-fine kasi.
Pag nakapagpiyansa. Laging may dalawang side ang kwento, kaso pinagkakakitaan na hindi na papinakinggan ng kabilang side. Yun, tama. Convicted ang idol mo sa ayaw at sa gusto mo. Tuloy natin. Huwag niyo napansinin yan Nung kinausap ko siya, dito, nakausap ko siya. Tinanong ko kung anong dahilan. Basta't ayaw na niya. Siya mismo nasabi, ayaw ko na po. So bakit natin sisisihin itong si Desiree na kailangan pang pumunta roon at mag-sorry, magmakawa, umiyak? What for? Ba't niya kinailangan pang pumunta doon sa burol ni PFC? Samantalang... kung ikaw, Rapi Tulfo, yung namatayan, na-broadcast sa buong mundo na sinabihang duwag. Diba? Sinabihang duwag yung mag-anak mo. Anak mo, halimbawa. Sinabihang duwag parang tribal by publicity. Diba? Ano mararamdaman mo? Natural. Gagalit ako. Normal reaction yan, Rapi Tulfo. Huwag ka nang magtaka. Isinukal siya ni PFC. Samantalang iniwan siya ni PFC. Nilagay ni PFC kahiyan itong si Desiree at yung kanyang pamilya. At dahil lamang namatay siya. Si Ma'am Julie Licop, nung tinalikuran, anong nangyari? Saan na lagay si Ma'am Julie Licop? Nakahiyan din ba? Di ba? Ay! Di ba? Tapos ako walang credibility. Ha? Grabe. A hero? Of course, he's a hero doon sa bayan natin. He's a hero, of course. I mean, he's a hero para dito kay Desiree. He's not. As far as Desiree is concerned, yung relationship nila Desiree, wala siyang ginawang kabutihan. Sa bayan, of course, meron. Pero that's apples and oranges na walang comparison. Kaya, huwag nyo dapat sinisisi itong nangyari kay PFC. Kwentuhan tayo, TV, shoutout. Hugas kamay si Tulfo. J-Poy Drakap Giana, walang hiya si Tulfo. Uy, mapriso. Emeyarke, lalong nalagay sa kahihiyan niyan nung na-content. Tama! Tama. Tapos umiyak siya dyan, Diba? Nagpapaawa sa tao. Diba? Good morning, Janet. Shoutout sa'yo. Yun, from Olongapo. Proud ka batas. Ay. Diba? Walang kinalaman dito si Desiree. Manahimik na lang kayo dahil pinapakita nyo lang mga bashers kung gaano kayo kapag. Grabe magugas ng kamay, Grabe mag-iwas pusoy, Habang kayo po'y nagbabash, nakikita talaga yung inyong na wala kayong magawa kundi magbash. Yun na lang kaligayahan ninyo. Wala nga kasi sanang basher kung hindi napunta dyan yung case. Diba? Wala sanang basher. Maninisi kayo ng basher. Diba? Kung hindi na-broadcast sa TV yan, sa lahat ng social media, walang basher. Tapos maninisi kayo. Goodness. Ano yun? Yun, tama. Silent scream. Kung hindi pumunta dyan si ate, girl, buhay pa sana. Hindi natin alam, ate? Kasi sundalo nga, sabi ni Rapi Tulfo. Sundalo, trabaho niya yun. Hindi natin alam din. No? Pero, ako, opinion ko dyan, siyempre, may gustong patunayan na si Sir kasi sinabihan siyang duwag sa buong mundo. Naiisip-isip niya yun Diba, ate Silent scream? Naiisip-isip niya yun Patunayan ko dito, hindi ako duwag. Kasi sinabihan siya na baka takbuhan yung mga kasama Kasi ang sabi sa kanya ni Rapi Tulfo, nakakatakot kang kasama sa sundalo, hindi ka dapat sundalo kasi baka mamaya pag barilan na,
tatakbuhan mo yung mga kasama mo. O di ba? O ngayon, binaligtad yun ni Sir, ni PFC Canlog. Ang ginawa niya, prinotektahan niya yung mga kasama niya. O sige nga, isipin niyo mabuti, common sense. Di ba? Common sense. Dinala niya sa abogado, sana may pro bono lawyer. At walang public shaming. Yan o, public shaming, di ba? Napahiya yung soldier. Na-stress, napahiya. O sabi nga ng babae, na-stress na raw yun eh. Tapos, anong libelous? Opinion nga eh. Sa halip na mang-bash kayo na mang-bash, siguro isipin nyo na lang kung paano natin maiwasan tong pandemya. Magsuot kayo ng face mask, mag-social distancing, etc. Ma'am, kaya nga in-interview ko po si Colonel Ramon Zagala, yung spokesperson ng Philippine Army, para magkaliwanagan kung ano talagang dahilan ng pagkamatay. Ngayon, kung sinabi halimbawa, nagbigti, ibang usapan yon. Di ho ba? Opo. Nagpasagasa diyan sa nagmotor at binangga sa pader dahil sa pagsisisi, ibang usapan yon. Pero siya po ay namatay dahil ginagawa niyang kanyang tungkulin, wala kasalanan doon. Ang hirap lang kasi, Sir Rafi. May lahat, pati magulang niya. Sabi nila kung makita lang nila ako, ingot-ngot doon nila tumukha ko dahil daw po ako yung may kasalanan sa pagkamatay ng No, ma'am. pamilya. I'm sorry doon sa mga kamag-anak. Okay, ako'y nakikiramay sa pagkawala ng anak nyo. Pero inilagay nyo sa kahiyan si Daisy at ang kanyang pamilya simply because wala kayong ginawa nung umatras ang inyong anak. Nasa halip na kumbinsin yung anak nyo or kausapin nyo itong mga nasaktan ng mga magulang ni Daisy, ngayon kayo nalalait. May sabihin pa po ako, sir, na hindi ko pa napalabas. Sige Kasi po. nga po, naman dito, nung umuwi kami dito ni Raymond Canlog, nung okay pa po kami, problema talaga po yung mama niya. Alam niyo po ba, malapit po yan nagpakamatay. O yun o. Muntik na raw magpakamatay, sabi. Di ba? Muntik na raw magpakamatay kasi stress na sa magulang. Nadagdagan pa nung dinala sa RTIA. Yung stress. Di ba? So sabi ni si Rapi, ano daw, kung nagbigti or binanggain sa sakyan sa pader, ibang usapan daw yun. Eh sundalo siya. Di ba? Opinion ulit to, opinion ha. Ginamit niya yung pagiging sundalo niya. Tutok niya yung baril niya sa ulo niya. Grabe yung gulat ni tatay. Kinuha yung baril. Bakit ano problema mo ron noon? Sabi ni tatay, hindi ko na kaya ugali ni mama kasi bakit nung nagkapera kami, halos na lang si mama. Yan po yung totoo. Balik-talit ako daw yung mahabol ng ATM. Hindi ko na tawagan yung ATM. Yun ang sabi ni Jack Baltasar, maaring nagpakamatay na lang sa bala bala. Maaring nagpakamatay na lang sa bala. Ang ganun. ATM na yan. Sakit lang po sa akin kasi ang daming bashers na hindi nila alam ang katotohanan. Nag-activate ako ng Facebook ko po, sir, para lang makaiwas. Pero ang sakit na po, sobra na po. Halos di na ako makapunta ng city para lang magbili ng mga pagkain na ano din nila ako yung meeting na. Okay, yun lang no, mga kabatas, mga kamag, mga BTP. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating live. Tandaan natin, huwag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat. Saludo kay PFC Canlog.